everyone! Welcome back again to my YouTube channel. So, happy Monday sa inyong lahat, guys. Ngayon po yung announcement ng ating pa-Gcash giveaway. Wow. But before that, another vlog po tayo ngayon sa another loan application na nag-e-exist na naman sa Google Play Store. So, dati na to guys na nawala. Pero ngayon siya guys is muling nasa Play Store at pada-download nyo siya kaagad. Pero syempre guys, wag nyo muna itong i-install hanggat hindi nyo pa alam kung anong improvement meron sa kanya. Ano bang nangyari? Bakit nawala siya? And bakit nagbabalik siyang muli? Malay mo nga naman, 'di ba? Nag-improve na yung kanyang services and yun yung aalamin natin ngayon. So ito po ay si ePerash, quick and easy loan app. So under siya guys ng Score One Financing Corporation. So as of now guys, nung dinownload ko to at sinubukan ko siya muling utangan, meron pa lang siyang 4.5 stars at 15 reviews. And dito nga guys sa ads niya makikita mo na simple process nga daw, no salary slip, no income proof or no bank statement ang kailangan mo para makapag-apply. And dito, nagpapaloan daw to ng 30,000 pesos. So, check natin kung magkano yung pwede nating maloan if ever na first time tayong uutang dito kay ePerash. At hindi ko rin sure guys kung ikaw ay may dati ng account before kay ePerash kung mag-e-exist pa rin siya ngayon. So, bago natin yun guys alamin, ito na po yung ating 5 lucky winners for this week. Ayan, kung gusto mo po palang sumali sa aking pa-weekly Gcash giveaway, so ganito lang po yung gagawin mo. Magsusubscribe ka po sa aking YouTube channel, ilalike mo tong video na to at mag-iiwan ka na ng comment dyan sa comment section. Every last Monday of the month naman po, may isang mananalo ng aking pa-cellphone giveaway, which is, pwede mo po yung i-convert into cash kapag ayaw mo ng cellphone. So, dito guys, ganun lang kadali ang pagsali dito sa aking pa-Gcash giveaway. And so much for that, kung ikaw naman ay naghahanap dyan na pwede mong utangan online, so tamang-tama ka po ng channel na napasukan kasi dito guys, nagre-review tayo ng mga loan application online. So, dito guys, pinifilter out natin yung mga loan application na okay utangan sa mga hindi. And ito nga guys, si ePerash, yung ating muling sisilipin. I-check natin kung bakit siya muling nagbalik sa Google Play Store. So, if you're interested, keep watching. So, disclaimer no, hindi po tayo agent or promoter nitong si ePerash. Hindi po porket vinlog natin is nire-recommend ko na kayong umutang dito. So, dito guys, sisilipin ko siya para sa inyo at i-check natin kung magkano ba talaga yung pinapautang niya sa mga first timer. And ito nga po guys, no, papakita ko sa inyo yung screen recording ng pag-loan ko dito kay ePerash. So, yan po yung logo ni ePerash kapag i-check mo siya sa Google Play Store. Ayan, pagka-download ko po nitong si ePerash, hindi na po 30,000 yung nakalagay dito na loan amount, which is up to 20,000 na lang po. So, click ko yung apply. Kung wala ka pang account dito, maglalagin tayo using our active mobile number, then get code. And after nun guys, ito na. Ito yung loan amount na pinapautang niya sa mga first timer. 12,000 na lang. Kanina, 30,000 dun sa kanyang ads, tapos naging 20,000 pagka-install natin ng loan application niya. Ngayon naman is naging 12,000. So, after nun guys, ito may mga fill upan ka dito like basic information, work information, emergency contact. Need po nila dito ng 3 contact number, which is, isipin mo pa rin kung sino ilalagay mo dito kasi maaari nila itong tawagan or i-text once na ikaw ay overdue na tapos hindi ka nila matawagan, no? And dito guys, sa ID information, ito po yung mga kailangan dito at ito yung mga recommended ID type, which is you need SSS card, driver license, PRC. So, may other ID type naman dito kapag wala ka nung recommended ID type nila, which is yung TIN, passport, pag-ibig, voters ID, GSIS ID, and PSN or yung national ID natin. Dito po sa withdrawal information, ito po yung mga pwede, kung saan mo pwedeng ma-receive at pwede kang magbayad. Dito nga po sa e-wallet at mga banks, no? Kapag wala ka namang mga bangko or bank account, pwede mo sa GCash at Paymaya. And after nun guys, ito na po yung nakalagay dito na approval loan amount sa mga first timer. So, hindi ko naman sinasabi guys na porket ito yung na-approve sa akin na loan amount, is same na rin para sa iba. Kasi kung makikita mo dyan sa mga reviews ng ibang loan application, iba-iba po yung na-approve na loan amount. Pwedeng 1.5 sa akin, pwedeng mas mataas din po sa iba. Pero kapag po 1,500 yung pinaloan sa'yo, ito po yung loan details, no? So, 7 days lang siya. And nakalagay din dito kung magkano yung marireceive mo. Unlike sa ibang loan application na hindi nakalagay or hindi nakadetalye kung magkano na lang yung marireceive mo. So, dito guys, nakalagay naman. Sa 1,500 guys, 925 na lang po yung pwede mong ma-receive kasi ibinawas na doon yung credit assessment fee,
fee na 157.5, platform service fee na 210 pesos, at account management fee na 157.5 pesos. Meron din silang withdrawal service fee kasi GCash po yung pinili ko, 50 pesos po yun, and interest na 105 pesos. So, matotal guys, yan lang po yung marireceive mo, 925, pero after 7 days, ito po yung total repayment amount, which is 1,605 pesos. Bali guys, yung 1,500 na principal amount mo tapos yung interest na 105. Kaya naging total nito is 1,605 pesos. Ayan, kapag agree ka at okay sa'yo yung loan details, pwede mong i-check yung agree and then i-submit mo yung loan application. Pero sabi ko nga sa inyo guys, wag muna kayo basta-basta magkiklik ng mga bagong loan application na naglalabasan ngayon kasi sobrang tataas talaga nung interest. Kung hindi man idadagdag is ibabawas dun sa iyong loan amount. And then after 7 days, magbabayad ka na. Kung wala kang inaasahang pambayad after 7 days, wag ka pong kakagat sa mga gantong loan application kasi ang hirap-hirap magbayad after 7 days, no? So, pili kayo guys ng mga loan application na may longer term repayment period which is 30 days, 1 month to 3 months, ganun. So, iwas kayo sa mga gantong loan application. Kaya nga po tayo nagre-review ng mga bagong loan application na naglalabasan ngayon para makita nyo kung okay utangan yung bagong loan application na yun, guys. And, makikita natin yung loan details na pwede niyang ipa-approve sa mga first time na tulad natin. And ito nga, guys, no, ako po ay rejected dito kay ePerash and binalkan ko po yung kanyang application and sabi niya dito na you can apply after 6 days. So, after 6 days, pwede na ulit ako mag-re-apply sa kanya. So, yun yung hindi ko gagawin, guys, kasi sobrang laki naman talaga yung binawas. Biroon 1,500 yung principal amount, tapos 925 na lang yung babayaran ko. And after 7 days, 1,605 pesos yung babayaran ko. Biroon mo ganon kalaki yung idinagdag at yung ibinawas dito kay ePerash kapag ikaw ay maglo-loan sa kanya. Kaya if ever man na nakapag-loan ka na dito kay ePerash, naku, paki-comment po dyan sa comment section kung ano ang experience mo dito, malaki ba talaga, and kung nanghaharas itong loan application na to, para at least yung mga bago pa lang magta-try umutang dyan sa online loan application is malalaman nila yung mga ganitong sistema. And that's it. Yan lang po yung vlog natin for today. And hoping ako na meron kayong nakuhang ideas sa loan application na ito na nag-exist muli sa Google Play Store. So, mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button. I-on mo na rin po yung notification bell para updated ka sa ganitong usapan and lalong-lalo na sa mga bagong naglalabasan ngayon na utangan. So, that's it. Bye-bye na muna for now, guys.